natin gagawin mga idol, no? So, unahin natin tong output shop, kaya sa tinatawag na output shop. Ito po yung nakalabas sa ating engine sprocket. Okay, so kung sa makikita nyo, pagka naghiwalay naman siya, so wala siyang ibang malaglag, maliban na lang kung matanggal yung circlip dito. So dito naman, bago nyo isalpak ito, wala naman siyang washer na malaki o maliit. So ito din, hindi nyo rin ito may salpak ng baliktad, no? So pag sinalakpak siya na ganito, hindi siya papasok sa mismong gear yan. So ang paglagay talaga dito, tatandaan nyo yung 6 na yan. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung kabila kasi nito mga idol ay 5 lang. Ayan o, 1, 2, 3, 4, 5. Saka medyo malaki. So pag nabunot nyo, ganito lang paglagay. So sasalpak siya pag ganyan. Lagay nyo lang. So wala po siyang washer, no? So yung iba kasi malimit, meron siyang mga circlip lock dito nakalagay, no? Yan. So ito, lagay natin dito. Yan o, shoot yan. Okay. So isusunod natin tong malaki. Ito kasi may busing. So busing muna siya. Wala rin siyang washer mga idol, no? Dito na siya sa ibabaw meron. Yan, lagay niya yan. Tapos ito naman yung ating pinakamalaking gear sa dulo. Yan, lagay niyo rin siya pa ganyan. Okay. So meron pa siyang washer na manipis. Yung pinakahuli. Yan o. Okay, so yan ang paglagay pa, tamang pag-setup ng output shop ng ating Rouser 180 to 2200. So dito naman tayo ngayon sa input shop niya, kaya po siya tinatawag na input shop, ay ito po yung sa clutch side niya mga idol, no? Yan. So ito naman, bago nyo ilagay yung pinaka-gear, meron po yung washer. Ayan, ito yung pinaka-special washer niya yan. So meron niyang matalas, yan o, may matalas, meron din siyang mapurol. So dapat ang paglagay niyan mga idol, titihayan niyo itong pinaka-gear niya. Yan pa rin yung 6 na yan, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilalagay niyo na siya pa ganyan, no? Tapos saka niyo siya isususok dito. Yan, hanapin niyo lang kung masushoot siya o hindi. Okay? Yan, basta shoot na yan. Tapos pinakahuli natin ay itong gear na to. So ito namang gear na to mga idol ay wala naman siyang baliktaran. So same lang din isi siya ng lalim, harap likod. Ayan, same lang, no? So lagay natin siya pag ganito. Tapos meron siyang medyo makapal na washer. Compare mo dito sa output shop niya ay manipis yan. Baka magkabaliktad, tatandaan nyo palagi. Ang output shop na washer ay manipis. Ito yun. Yung input shop na washer ay makapal. Medyo makapal yan. Tapos sa paglagay niyan doon mga idol, no? Ito lang lagay natin dyan. Yan. Yan paglagay niyan. Okay. So ngayon naman, ilalagay na naman natin siya diretso dito. So tuturo ko rin sa inyo kung paano yung pagkalagay niya. Yung pagka-setup no transmission set, shifting drum, shifting fork. Okay, saka pin. Alright, so lagay na natin siya doon. So ganito lang paglagay niyan mga idol, mabilis lang naman to. Ayan, ayan o, shoot na shoot yan. Okay, so sa paglagay niyan mga idol, dapat ito mga idol ang washer ay huwag niyong kakalimutan, no? Itong washer na itong nasa ilalim kasi ito yung delikado pagka halimbawa hindi nyo malagay ito mga idol, sasabit kasi ito. Magugulat kayo niyan, bakit? Parang may sumasabit sa ating motor. Okay, so ito, ilalagay natin siya. So paglagay na pag ganito, hawakan nyo lang yung washer, ilalagay natin siya diretso. Ayan o. So sa paglagay ng transmission, yan. Okay, yan. Ayan, so nilagay na natin siya. Okay. So ngayon ilalagay natin tong ating shifting drum at saka yung shifting port niya, no? So unahin natin muna yung shifting port niya mga idol para hindi kayo malito. Okay. So umpisahan natin. So sa shifting port naman mga idol, yan, no? Meron siyang 3 piraso. Yan. So makikita niyo yan. Meron siyang 2 nakaganito. Yan. So itong 2 na ito mga idol, ang paglagay nito ay nakaganito. Okay, so ganyan na sa ilalim. So itong 2 naman, wala naman tong kahit pagkabaligtaran. Basta nakaganito yung posisyon nilang 2. Huwag yung isa nakaganito, hindi nyo may pasok. Huwag yung pares nakaganito, no? So lagi nyo unahin yung sa ilalim. Yan, lagay natin. Okay, so ganun din yung kabila. Lagay din natin yung isa sa taas. Yan. Tapos itong maliit mga idol yan, medyo maiksi, no? Dapat ang pwesto niya ay pag ganito. So paglagay ganito rin, no? Lagay lang natin siya pag ganyan. Yan, sa paglagay ng shift drum, ganito lang, no? Hawiin nyo lang siya ng konti. Papasok din yan dyan, no? Yan. Tapit dapat yan. Okay. So ngayon, sa paglagay naman ng
Sa paglagay naman ng shifting fork dito sa mismong shift drop, ayan, di ba may mga kanal yan, makikita nyo yan. Ayan, itatapat nyo yung sa pinakahuli. Ayan o. Ayan, tapat natin ha. So, ayan. So, ngayon, sa paglagay naman yan, iaangat nyo lang to, konti, para pumasok siya dyan. Ayan o. Okay. Tapos ganoon din tong isa mga idol, angat nyo rin konti. Tapos saka nyo ilagay yung pin. So yung pin dito sa kabila ay wala siyang matulis sa kabilang side. Yan, lagay natin. Lagay na natin yung ating shifting pin. Yan. Okay, pasunod na natin to. Ito yung pinaka niya eh. Tapos ganoon din mga idol, no, iaangat nyo rin siya. Ayan o, iaangat nyo rin to konti, yung gear, yan. Para pumasok siya, no. Ayan. Angat nyo rin yan. Tapos sa kanya siya ilalagay. Yan. Okay. So ngayon, ito-testing natin siya kung papasok lahat yung cambia. Okay, so natin 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So 1, 2, 3, 4, 5. So neutral. Yan. So ganun lang mga idol, no. Napakasimple lang, no. So lagi lang nating tatandaan mga idol, kailangan itong transmission na to ay walang magkabaliktad, walang magtagilid, dapat shoot lahat, tapos smooth lahat, dapat ang ikat, no. Yan, so ganun lang. So ganun lang mga idol, no. Maraming salamat at sana may natutunan na naman yung iba. So Rouser 180 to 20 to 100, paano maglagay ng transmission set. Alright.